Bali ang topic ko sa hapon na ito is facing the reality of the new normal. So napakahirap lalo na ngayon mag-message na ganito, nasa Zoom, nandito ako, kayo nandiyan sa iba't ibang lugar, nasa kanya-kanya tayong biyahe. Ay, nasa kanyang biyahe, nasa kanya-kanyang bahay. Para ako nagsasalita mag-isa lang. Hindi ako sanay. Masanay ako pag nasa pulpit lang, gano'n. Yun nga, ang topic natin is facing the reality of the new normal. So, sino po ba yung pwedeng makapag-explain sa akin kung ano yung pagkakaintindi nila sa ano po? Or, sige, magtawag na lang tayo. Pwede bang yung iba bukas yung video nila para makita natin kung sinong pwedeng tawagin. Ayan, si Kuya Ronald na lang. Si Kuya Ronald. Para marinig ng lahat. Kuya Ronald, Ano yan? paano ka umaharap sa realidad ng new normal natin ngayon? Paano ka nagdi-deal sa pang-araw-araw mo, Paano? sa trabaho, sa pamilya mo na ngayon is new normal na po tayo? Paano mo Okay. So para ang sa akin, realidad? para sa akin, may naitulong din naman kasi unang-una, dati mas marami kang oras na nasa trabaho. Diba? Halos ilang oras ka sa trabaho? 8 hours, 9 hours. Ang advantage ngayon, nasa bahay ka lang. So, parati mong kasama yung mga anak mo, yung pamilya mo. Sila din naka-online. So, yun yung magandang bagay na makakausap mo sila, makakasama mo sila ng mas mahabang oras. Yun nga lang, ang disadvantage is sa bahay, mainit, unless naka-aircon tayo sa bahay, siyempre. Yung mga big time dyan, pwede naka-aircon. Yung mga katulad ko ay walang aircon, so tiis-tiis na sa pawis. So mainit at may mga istorbo din kasi yung mga estudyante pag may problema, pag hindi makasagot sa school nagtatanong. Hindi. Tapos hindi mo rin masagot yung tanong kasi nakalimutan mo na yung mga lumang matatagal na Kaya iyan yung realidad talaga. May advantage pero mayroon disadvantage. Isa pang advantage is medyo tipid siguro din. Tipid sa pamasahe, tipid sa pagkain kasi hindi ka na minsan kasi bibili ka sa labas. Dito luto nga lang. Yun nga lang kung anong pagkain mo sa umaga, yan din sa tanghali, yun na rin sa gabi. So isa din yung advantage. Nakatipid ka nga pero ulit-ulit naman yung ang isa sa pinakamagandang mangyari sa new normal ay natuto tayo na pwede pala tayo makipag-connect kahit sa online lang. Na hindi naman dati parang hirap na hirap tayo, di ba? Pag hindi ka nakalabas, parang buryong-buryong ka na sa bahay. Ngayon natuto tayo na pwede pala marami pa rin palaan na makapag-communicate, di ba? Katulad nito, nagsisimba tayo na hiwa-hiwalay. So natutunan natin to na pwede pa rin tayong makapag-usap, pwede pa rin tayong makahingi ng mga advice, di ba? Magpalakasan sa isa't isa kahit tayo ay magkakalayo. At mas pa tayo, mas marami pa tayong oras, di ba? Kasi kaysa magbibiyahe pa tayo sa simbahan, at least pag sa bahay, anytime, pwede tayong mag-usap. Or kahit magtagal man tayo, nasa bahay lang naman tayo, walang problema. So hindi katulad sa pag face-to-face na magmamadali tayo kasi gabi na. Kailangan pang umuwi sa bahay, marami pang gagawin. Eto, pwede ka namang makinig habang may ginagawa ka din. So mayroon yung mga kakaiba ngayon sa new normal talaga. So ngayon pa din, isa pang maganda rin natutunan natin is natuto tayong maging mas maingat. Ayan. Next naman is sino pwedeng magsalita pa? Ay, gusto ba? Ang hina ng signal ko. Mas maging malinis tayo.
Yan, medyo mahina yung signal. Sige. Okay na. Sasadlapan. Next naman is si Ate Cheng. Ikaw, Ate Cheng, anong masasabi mo? Paano mo kinakaharap yung realidad ngayon na new normal tayo? Nandyan ka pa sa naka-uniform ka pa. Unmute, teka. Ayan, rinig ba ako? Ayun, okay Rinig na, rinig na. Narinig na, ayun. So, ayun, naka-duty pa ako ngayon. So, one thing na, maganda sa oras na to is kahit duty nakakapagsimba, nakikita ko kayo. So, actually, wala na akong medyo pasyente ngayon, kaya, ayan, nakasaglit. And, actually, mahirap din in some point, lalo na sa, kunwari may park sa church, di ba? Ang lang ng disadvantage lang nitong new normal is yung pag mahina yung connection, tapos, kumbaga, ang hirap makipag-interact. Tapos kapag medyo loading yung phone mo, gaya ng cellphone ko, kaya hindi talaga ako gaya nung how many times na yun na ako yung speaker, hindi ko talaga matuloy-tuloy kasi sobrang naasar na ako sa cellphone ko, tapos sa internet walang connection. So, ayun, din siya ba? Kumbaga, nami-miss out mo yung privilege, ganun. Pero, the good thing din naman, yun, ang daming advantage and disadvantages actually nitong new normal, at ang ang good thing din is marami tayong nare-realize na dati hindi natin nare-realize, gaya na lang ng, ayun, gaano kaimportante yung um, pag-iingat ng kalusugan natin, tapos paano dapat magtipid, paano dapat kumita, dumiskarte. So, ngayong new normal, naglabasan yung mga dati is nakatago lang sa kumbaga naglabasan yung mga skills natin, yung mga knowledge natin na dati hindi natin nagagamit. So, ayun, the good thing. Tapos, disadvantage lang is kapag hindi mo talaga totally na-handle yung mo, na-handle yung time mo, at saka yung, din, one thing din is, kapag hindi ka masyadong techie. So, ayun, ayun. Pero, kung titingnan naman natin, laking tulong din naman talaga siya. Merong mga malalaking bagay na nangyari na maganda, ganun. Yan lang. Ayun. So, since nagsimula yung coronavirus last year, 2020, so nagkaroon po tayo ng sobrang laking changes sa pamumuhay natin, sa pag-iisip natin, sa lahat. Parang lahat pinilit nating magkaroon ng changes, talagang pinilit tayo ng coronavirus na magkaroon ng changes sa pamumuhay natin sa pang-araw-araw. Lagi natin pinag-uusapan yon kung paano ba mababago, or kung kagaya nga ang sabi ni Ate Seng kanina na from dati na kunwari sa trabaho natin, marami kasi sa atin nawala na ng trabaho, halos yung iba na 3 days na lang per week, nagkakaroon sila ng skeletal schedule. So malaki talaga yung kawalan sa iba nagkaroon. Pero hindi yun naging parang balakid sa kanila. Kasi nga sabi nga nila sa new normal, kailangan mong gumawa ng paraan. Kailangan mong dumiskarte palalo. So napilitan tayong mga tao na mag-isip pa or mag-isip pa ng maraming paraan para paano tayo kikita, paano tayo makakalampas sa kahirapan ngayong pandemic. So, yun yung tinatawag natin na new normal. Kasi itong virus na to, parang feeling ko sobrang tagal pa rin talaga nito, parang wala pang katapusan. Siguro sa ibang bansa tapos na siya. Pero dito sa atin, parang ngayon extended na naman siya ng 2 weeks. So, siguro hindi natin masabi kung hanggang May 14 pa lang talaga or ma-extend ng ma-extend kasi
wala pa talaga siyang kasiguraduhan. So dapat ngayon ay April, summer, yung iba dapat nagbabakasyon na tayo, dapat meron na tayong sport fest or meron tayong mga Bible study or magkakaroon tayo ng mga activities about sa church na sobrang daming naudlot ng mga activities sa atin simula nung pandemic. Pero yun nga, since hindi talaga tayo mapipigilan, gagawa at gagawa talaga tayo ng paraan para makapag-worship pa rin kahit na mayroong social distancing sa church. Limited lang yung pwedeng pumunta, hindi katulad dati na maraming batang maingay, maraming batang kumakanta. Ngayon parang limited na lang na hindi lahat pwedeng makalabas. So ni-research ko yung team natin na Tech Talk. So meron talaga siyang word, meron talaga siyang term na Tech Talk. Ang ibig kasi sabihin ng Tech Talk is collection po siya ng mga articles tulad the week na mga expert natin para doon sa mga professionals po sila sa pamamagitan po ng technology at para magkaroon po ng much better po na communication sa kanilang workplace or sa kanilang lugar. So sa tingin po ba natin is itong technology po ba paano po ba siya maihahalo or paano po ba naghahalo ang technology sa pag-evangelism natin or paano po ba natin to paano ba nahahalo ang technology sa pag-share po natin ng gospel? Pwede po ba nating hingan na si Sister Marjorie po? Ano pong pwede niyo pong maging sagot? Paano po ba naghahalo ang technology sa ating evangelism? Napakalaking tag nito. Kapakinabangan tong technology nito sa panahon natin sa kasalukuyan na tayo ay hindi pwedeng magsama-sama, na hindi tayo pwedeng magtipon-tipon. Hindi lang ang ating church ang gumagawa nito na kagaya ng TikTok na nakakapag-evangelize tayo. Ang ating Kavision, napakaraming programa through media rin, through social media, nakakapag-evangelize pa rin sila sa nakakarami. Actually, mas marami na ang narating ngayon kaysa sa noon. Kasi ngayon, lahat halos naman may cellphone, lahat naman connected sa social media. Kaya nakakapakinig sila ng mga messages na mga tungkol sa Panginoon. Kaya kung paano natin nahalo, kagaya ngayon sa ginagawa natin, ay talagang malaki ang pakinabang ng technology sa ating pag-evangelism. Ayan po. So yun nga po, nakakatulong siya is one way po talaga is nagkakaroon po tayo ng communication. Meron pa nga po 'di ba sa atin iba na i-invite po tayo na maging speaker sa iba't ibang lugar kahit nasa bahay lang po tayo, na-invite tayo mag-speaker sa Gentry, kahit sa meron na po tayong Zoom na tinatawag, itong ginagamit po natin na app po na Zoom, pwede na tayo maging speaker na pwede na rin tayo maka-join sa iba't ibang worship, sa iba't ibang church. Kasi ayon po sa research, last 2017 is almost 42% lamang po ang gumagamit ng phone sa atin. So, hindi po talaga siya ganun ka nagagamit yung technology natin. Pero ngayong 2020 dahil nga po pandemic is halos lahat po sa atin gumagamit na po ng phone. Meron po tayong 63.6% na po ang gumagamit sa Pilipinas pa lang po ito. 63% po ang gumagamit po sa atin ng smartphone. So malaking tulong po ito lalo na po sa atin na may ilan po sa atin na hindi na po pwedeng hindi po maka-attend ng church, lalo na po sa mga senior citizens, sa mga bata, hindi na po sila pwedeng maka-attend ng church dahil po sa ilang mga quarantine restrictions. So katulad kanina, yung mga bata natin, pwede na sila maka-join dito sa Zoom, pwede silang makapagpakanta kahit nasa bahay lamang sila. So
itong mga bagay na 'to is marami talagang pagbabago, pero yung gospel or yung pag-she-share natin ng yung power ng gospel na pag-she-share po natin is hindi talaga puwedeng mapigilan. Sabi nga po ni Paul nung once po nasa story po niya na siya is nasa prison is sabi niya po dun sa 2 Timothy 2 verse 9 is, "The word of God is not chained." Puwede natin siyang i-proclaim sa iba't ibang paraan po, hindi lamang po sa face to face dati nung wala pa pong pandemic na nasa church tayo, nagkasalita or nakikinig ng mga message. Pero ngayon pong pandemic, meron pa rin po tayong iba't ibang mga paraan na puwedeng gawin para po mai-share po natin yung gospel. Puwede po gumagamit lang po tayo ng iba't ibang paraan para mag-share ng message pero hindi po natin puwede itong pigilan. Kasi nga po gaya nga po ng adjustment na ginawa natin last 2020, hindi po tayo makalabas. So tayo po interact pa rin sa isa't isa. Yun nga po is gumawa tayo ng paraan is through Zoom or sa mga iba sa live po. Yung iba naman po sa atin, nagbibigay sila ng message, gumagawa sila ng live sa Facebook, sa mga pastors natin, marami tayong nakikitang ganyan na gumagawa sila ng live po nila sa morning, mga worship sa gabi, sa umaga, lahat po, marami na tayong pwedeng gawing paraan. Ito po is new opportunities po sa atin para mag-share ng gospel in a new normal way. So meron po ditong list of simple ways paano po tayo magi-spread ng gospel using technology. Meron po tayong binigay po ditong 5 lamang po. Number 1 is SMS the gospel. So siguro ito yung pinakauna siguro sa palagay ko na ginagamit natin. Or meron naman pong iba pero at sa tingin ko ito yung pinakauna kong nagamit before na paano mag-share ng gospel is through SMS or sa text messaging. Doon po is pwede tayong, 'di ba meron nga po tayo dating ginagamit na group message. Yung group message pa lang po natin noon is sa ano lang po, sa phone. Naglo-load po tayo sa cellphone para magbigay ng message sa isang tao. Tapos sa group po yon lahat ipapasahan natin ng mga message or Bible verses. Ito po is para maging connected pa rin po tayo, makapag-share pa rin po tayo, may mga makabasa po ng message natin. Pero siguro sa atin ngayon parang ilan na lang din po yung gumagawa po nito ng text message po ng verses or mga Bible message po. Ilan na lang din po yung gumagawa. Pero sa pamamagitan po ng text message, pwede rin po tayo mag-share kung ano po ba ang nangyayari sa atin ngayon, kung kamusta na po ba tayo or parang sa simpleng pangangamusta din po sa isa is nakakapagbahagi na po tayo ng salita or na-share natin yung love natin sa ibang tao. Number 2 naman po is email the gospel. Sino po ba dito yung gumagamit po ng email? Nag-share po sila through email. Kasi sa amin, sa company namin, meron kaming email doon, meron siya nag-share every week or every week nga, yes, every week ng mga week of parang Bible verse siya every week na binibigay sa amin. Binabasa ko yun, lagi ko ngang sine-save yun eh. Kasi parang ang sarap din or ang gaan din sa pakiramdam na pag nagtatrabaho ka tapos makikita mo bigla yung message na yun. Parang minsan akma pa dun sa nararamdaman mo. So magandang bagay din po na through email po nakakapag-share pa rin po tayo ng gospel. Kasi dito po, meron po ditong, sabi nga po, kailangan din po natin i-practice na yung sa through email, yung parang church by church na siguro maganda rin po yun na experience na church by church, i-share po natin kung ano po yung nangyayari sa church natin. For example, meron po tayong ganitong activity, nagkaroon po tayo ng ganitong activity. Tapos i-share po natin siya sa iba't ibang mga churches. So parang nagkakaroon po ng sharing yung mga churches or pwede rin po tayong magkaroon ng idea kung paano po tayo magkakaroon din po ng Bible study. Pwede silang bigay din po sa atin ng strategy kung paano tayo magkakaroon po ng mas malawak na program po sa kada, for example, sa Sabat po natin. Number 3 naman po is share the gospel.
through technology po ba, paano po tayo nakakapag-share ng gospel? Sige, tawagin po natin sino pa ba? Si EJ Gonzalez. Kasi nakapatay yung video niya. EJ, andyan ka ba? Ayan, Hello. nakikinig naman. Ayan, EJ, ang tanong ko, paano ka ba nakakapag-share ng gospel natin through technology, gamit ang ating technology? So yun nga, marami tayong mga nagagamit na apps para makipag-usap, gano'n, makipag-chat. Tapos, yung ginagamit ko naman ay Facebook tsaka Messenger. Pag may nakikita akong mga verse, minsan ini-story ko, tapos may mga nakakita. So yun, dahil sa mga ginagamit kong apps na yun, may nalalaman sila na bagong kaalaman na tungkol kay Jesus. So yun. Ayan, salamat. Oh, tama nga si EJ. So, marami tayong nakikita ngayon. Nakikita ko palagi si Ate Marjorie, lagi siya nag-share ng mga Bible verses. Binabasa ko yun, tsaka yung morning watch niya. Yun. Malaking bagay yun, lalo na sa mga busy mga tao, sa laging mayroong trabaho na hindi na makapagbuklat ng mga morning watch nila, kasi may iba dito bumibili nila ng libro pero hindi nababasa, di ba? So makikita mo kay T. Marjorie, pwede mo nang basahin yun kung anong araw na siya, or yung araw na yun pwede mo na ring basahin. Parang sa way na yon, nakita mo lang yung picture, pinicture niya lang yung book na yon, is nakapagbasa ka na rin, parang nakapag-worship ka na rin, or nagamit mo na rin yung morning watch ni T. Marjorie. So pwede rin tayo through pictures. Meron din sa atin every Sabbath, bumabati tayo ng Happy Sabbath through pictures. Marami pang iba, videos, mga ganon, or inspiring na mga videos na pwede nating i-share. Dati kasi, di ba, alam ko maraming ayaw dito yung sa TikTok. Kasi akala ko kasi dati yung TikTok talaga is para lang siyang sayaw, kanta, mga ganon. Pero meron din pala doon, nakikita ko kasi meron na siyang mga Seventh-day Adventist na parang sabi, stop muna ang pag-scroll, pagpe-pray muna kita, or parang magbibigay sila doon ng Bible verse, meron sila doon, parang nagbibigay sila ng message doon. So doon kasi sa TikTok, parang hindi lang talaga siya, depende talaga sa tao yung content na gagawin mo. Pwede rin sa YouTube, meron din silang gumagawa din sila, katulad sa atin, meron tayong mga covers na mga kanta, mga message, meron din tayong mga inspiring na mga play na ginagawa ng mga juniors natin. Number 4 naman is speak the gospel. Ang speak the gospel is hindi lang ito about sa yung face-to-face dati na ginagawa natin. Pero through technology, nagkakaroon tayo ng FaceTime. Sino po ba dito yung malimit nakikipag-FaceTime at nag-share pa po ng gospel? Sino po ba dito yung tumatawag sa isang tao para lang magbigay ng message, or parang nag-share ng experience niya na ganito, para nagkaroon ako ng experience with the Lord na sobrang blessed ko, parang gano'n. Ikunento mo sa isang tao na sobrang blessed ko, ganito yung naranasan ko, nagpapasalamat ako sa kanya na patuloy niya akong binibless, patuloy niya akong binibigyan ng mga pangangailangan ko, pinoprovide niya pa rin yung mga needs ko. Mahalaga din po yun na meron tayong isang tao, or hindi lang isang tao, pero parang from time to time, parang i-challenge natin yung sarili natin na may kausapin tayong tao. For example, na hindi natin masyado nakikita, kausapin natin siya through call, through FaceTime, yung meron na tayo, di ba, video call. Hindi lang siya para sa hindi lang siya talaga para lang makipag tawag lang ng pero pwede rin natin siyang gamitin na magsalita po tayo or magbigay tayo ng message sa kanya. And last is the read the gospel. Ito yung pinaka-importante, pero ito yung parang mahirap para sa atin na gawin. Iilan lang po sa atin ang nagbabasa ng Bible. So, ito yung pinaka-importante sa atin, majority sa mga Christians, na dapat ito yung pina-priority natin, pero ito yung parang
sinaset aside, gano'n. Hindi nila masyado binibigyan ng pansin. Pero ito kasi yung nagpapatulong sa atin para maging closer tayo or parang matulungan niya tayo kasi hindi tayo makakapag-share, hindi pa tayo makakapag-share ng magandang message sa ibang tao kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kasi ito yung nakakapagbigay sa atin ng confidence. Paano tayo makakapag-share ng Bible verses kung wala naman sa puso natin na nabasa talaga natin yung message or nakapagbasa talaga tayo ng Bible. Hindi lang basta copy-paste ng copy-paste sa Facebook, hindi lang basta share, pero dapat nauunawaan natin kung ano yung share natin sa social media kasi mahirap din naman na hindi natin naiintindihan yung bawat sinishare po natin. So, malaking bagay ito na nakakapagbasa din po tayo ng salita ng Panginoon. At itong new normal way is para siyang test sa atin kasi sa Panginoon na tinatawag tayo mag-pray or parang ibigay sa kanya lahat ng mga problema natin na parang ipagkatiwala sa kanya lahat ng mga problema natin. So, sa new normal way po ba, last year, sino po ba yung simula last year hanggang ngayon, sino po ba sa atin yung mas tumatag or mas lumakas po yung pananampalataya? Sino po ba sa atin? Pwede po ba nating pagsalitain sa Riveral family po? Ayan. Ngayon po ba, simula po ba ng pandemic, medyo nabawasan po ba yung faith natin dahil sa technology, medyo lagi na lang tayong nasa bahay, hindi na tayo nakakapunta ng church. Mas nagiging less ba or parang mas nakatulong pa siya sa paglago ng ating pananampalataya? Actually, simula nung pandemic, lalo na nung una, 'di ba yung nag-lockdown. Actually, parang mas lalo lang naging sama-sama kami pag lalo na pag worship kasi minsan tulad si Red, minsan gabi na siya nakaka-uwi sa work, 'di ba? Tapos minsan naman sa umagang-umaga siya umaalis. Nung nag-lockdown, syempre may curfew, ganyan. So may time na talaga na doon namin na-iset na ganitong 6 a.m. o 7 a.m. pagkagising talagang kahit minsan parang yun na yung panggising niya na start na tayo, 'di ba? Talagang kakabangon lang, wala ka pang nagagawa, kakabangon pa lang namin, yun na talaga. Then sa gabi naman, usually bago kami mag-dinner, talagang nag-worship muna. So yun ang namin. And then yun nga, mas may time kami na makapag-usap. Yun ang naano ko. Ang disadvantage niya lang is, yun nga, since hindi nakakasimba, less yung physical contact. Diba? Yun lang. Paano naman sa youth natin, si Luisa Piquero? Ayan. Luisa, andyan ka ba? Wala. Ayan, mamaya na lang balikan natin. Si Honey Olive, nandyan ka ba? Ayan. Baka pwede kang hinga ng words naman. Ngayong bang pandemic simula last year is nakatulong, parang nakatulong ba lalo sa mas lumakas ba yung pananampalataya mo nung nasa bahay ka lang or parang mas humina kasi nasa bahay ka lang at hindi na masyado nakakapunta ng church? Para sa akin po, na mas lumakas po yung pananampalataya ko sa Diyos kasi meron po kasi akong application na, ba tawag doon? Yung basta nag-a-alarm siya na kada alas 7 ng umaga, 7 prayer, nag-a-alarm siya. Tapos, syempre, hindi ko naman may iwasan na nagpe-pray ako kada 7, tapos kami lang naman nila. Tapos ayun, dahil nga lockdown, walang hindi pwede lumabas, dito lang kami sa bahay. Ang lagi naming ginagawa ni Lolo dito, nagbabasa lang kami lagi ng Bible. Nagpapaturo ko sa kanya yung mga hindi ko pa alam.
So, yun lang. Ayan. So, talagang meron din talagang disadvantage at disadvantage yung paggamit natin ng technology. So, itong new normal natin is parang mas mahirap siya kasi first time nating naranasan po ito na ito nga sa Zoom tayo nag-worship, hindi tayo face to face, or kung may face to face man, parang hati pa rin tayo, merong sa live, merong sa face to face, pero ditong sa Zoom. So hindi talaga tayo masyado nakakapag-interact na nakikita natin kung ano yung ginagawa kasi iba sa atin nakapatay yung video, so hindi natin alam kung anong ginagawa or nakikinig ba talaga. Pero eto kasi yung parang sa atin kasi meron tayong parang alam mo yung talagang sa sobrang lakas ng faith natin is talagang hindi tayo mapipigilan kahit anong paraan gagawin natin. Meron nga po sa story before na merong isang pastor na dapat ang nasa isip niya lang talaga is 50 participants lang po. Kagaya kanina din, akala ko 3 lang po tayo ditong participants, pero praise God po kasi marami po tayo. Ang akala ng pastor na yun is 50% or 50 participants lang po talaga yung a-attend dun sa video na ginawa niya or parang message na ginawa niya sa YouTube. Pero hindi niya po akalain na sa isang message niya na yun is halos 15,000 po yung viewers. So parang ilan na din po yung nakapakinig. Parang kasi ngayon parang dati nung nasa church pa tayo, parang ang hirap, 'di ba po? Minsan pupunta tayo sa isang lugar, magbibigay tayo ng pamphlets, minsan hindi pa nila babasahin. So napakahirap pa rin po. Pero katulad nga po ngayon na gumagamit tayo ng technology, ang dami na, sobrang broad na nung marami na tayong pwedeng gawin para makapag-share ng message, gaya ng pwede tayong gumawa ng videos, i-upload natin sa YouTube, maraming makakapanood. Gumawa tayo ng mga message, mga Bible verse. Kapag sa Facebook, marami siyang hindi para kasing hindi lang siya about sa parang kung ilan yung nag-like or ilan yung hindi lang kasi yun yung mga nakakabasa. Meron kasi sa atin na parang kahit nag-i-scroll sila, nababasa at nababasa nila yan. Hindi nila pwedeng i-ano lang yan, parang makikita at makikita nila yan, gagawa at gagawa ang Panginoon para i-touch yung puso ng isang tao. Kasi meron sa atin, may nakikita ako sa live natin sa Facebook, may tinatag si Luisa na isang hindi ko alam kung kaibigan niya yon. So parang ang laking bagay no na makita yung service natin o yung worship natin, kung paano tayo mag-worship sa Panginoon. Nakikita niya na nakakapakinig siya ng message natin, nakakapakinig siya ng mga kanta. So yung new normal way is gamitin natin siya sa pinakamagandang paraan. Yung gamitin natin yung magandang opportunities na makita sa atin or makita ng iba yung Panginoon sa atin. Kahit ano man pong mangyari, or parang ipakita natin na, or parang dapat maramdaman natin na kahit gumagamit man tayo ng technology is kailangan mas mapalapit tayo, hindi tayo mas mapalayo. So parang hindi dapat natin gawing excuse na nasa bahay lang tayo kaya nawala tayo sa faith, or hindi dapat natin pinipigilan ma-share yung salita ng Panginoon. As long as dapat alam mo yung mga ginagawa mo, dapat alam mo yung kung tama na ba or hindi yung ginagawa mo, yung mga sinishare mo sa social media. Sabi nga po dito, technology is not about replacing and changing the church. Hindi po siya about doon, pero using the tools available to us to expand upon the things we do to fulfill our mission. So, hindi lang po dahil nasa bahay tayo, meron na porket Sabado, kahit nasa bahay tayo, dapat nag-Facebook na tayo kundi dapat iwasan natin yung mga ganong bagay kahit nasa bahay tayo, na dapat hindi na tayo gumagawa ng kahit anong hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Nasa church man tayo o wala, dapat hindi po tayo gumagawa ng mga ganong bagay. Pero gamitin po natin yung social media na ma-fulfill po yung message po or yung parang mission po natin dito po sa mundong ito. Gamitin po natin yung social media platform bilang isang opportunity po na
makahikayat po, hindi para mas mapalayo pa po tayo. So yun lamang po at maraming salamat po.